At kami ay narito upang ibahagi ang aming ginawang pananaliksik tungkol sa tribong Tibuhanan. Bago ang lahat, gusto ko pong ipakilala ang aming pangalan at ang aming pinuno. Ako po si Rachel Ann Sarian. Ako po si Nelfred Hatchong. Ako po si Jared Ayagi. At ako po si Will Joby. At ako naman si Ellen Nixon. At ako naman si Christian J. Aldo Manalisa. Kailangan nilalaman, una, introduction, pangalawa, grupo, pangatlo, project overview or mga lighting, pangapat, ebidensya ng panganala, pang-lima, presentasyon ng mga salita. Introduction. Ang mga Tibuhanan ay isang katutubong pagkat etiko na naninirahan sa Hilagang Silangang bahagi ng Luzon, partikular sa paligid ng San Fernando at makapit sa hangganan ng Davao del Norte. Sila ay kilala sa kanilang mayamang kultura at tradisyon na nabuo sa loob ng maraming siglo. Ang kanilang pamumuhay ay natusong sa pagsasaka, pangingisda at pagpahahabi na malapit na nakaugnay sa kanilang kapaligiran. Mayroon silang natatanging sistema ng paniniwala at mga ritual na nakabatay sa animismo at pangalan ng kalikasan. Bagamat nahaharap sa mga hamon ng modernizasyon, ang mga Tibuhanon ay patuloy na nagsisikap na mapanatili ang kanilang identidad at kultura para sa mga sumusunod na henerasyon. Pangunang layunin, pagsasaka. Ang pagsasaka ay mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at nagbibigay pagkain at sustento sa kanilang komunidad. Pangalawang layunin, pagpapanatili ng kanilang kultura at tradisyon. Ang pagpapanatili ng kanilang kultura at tradisyon naman ay mahalaga sa kanilang pagkakalinlan bilang isang tribo at sa paghahatid nito sa mga susunod na henerasyon. So, ang kasunod ay ang ebidensya sa pagpangalan ng mga datos. Una ay ang historical evidence. Pagpaplano ng pananaliksik. Nagtitipon-tipon ang grupo upang pag-usapan ang layunin ng pananaliksik tungkol sa tribong Tibuhanan. Pangalawa ay ang pagbabalangkas ng estratehiya. Pinag-usapan kung paano makakakalap ng impormasyon at kung sino ang i-interview. Pangatlo ay ang paghahanda ng mga kagamitan. Inihanda ang mga tanong, recorder, notebook at iba pang kailangan sa pananaw. Pang-apat ay ang pagpaplano ng paglalakbay. Nagkasundo ang grupo sa schedule at kung paano pupunta sa lugar ng Tibuhanan. Ebidensya sa pagpangalap ng mga datos. Una, historical event. Pagdating sa komunidad, nakipag-ugnayan ang mga grupo sa mga leader ng Tibuhanan at nagpaliwanag ng layunin. Pangalawa, historical event. Pagpapakilala at pagsisimula ng kikipag-ugnayan, nakipagsalamuha at nagbigay galang sa komunidad bilang paghahanda sa panayam. Pangatlo, historical event. Panayam sa isang Tibuhanon nagsagawa ng interview upang malaman ang mga salita, tradisyon at kultura ng Tibuhanon. Pang-apat, historical event. Pag-uulat at pagbuo ng glosaryo, matagumpay na nailahan ang mga nakalap na datos at nalipat sa glosaryong ipapasa. Mga salita. Amas. Amang. Halimbawa, ang aking amas mo'y nagbantay sa umang kadabutan. Bagani, bana, banwa, bayan. Bagani, bayani o mandirigma. Halimbawa, ang bagani ng panalipon sa tribo, batok sa mga mananakot. Bana, bana o mister. Halimbawa, ang bana ni Dayang usa ka mananagat. Banwa, lugar o komunidad. Halimbawa,
Nangalipay ang tanan sa banwa sa ilang pista. Baya, babayi, halimbawa, ang baya sa tribo mao'y tigbantay sa kultura. Kawa o palanggana, halimbawa, gigamit ni Lola ang kawa sa pagluto sa mais. Dalit, dato, dawit, dayaw, dudon. Dalit, awit ng paggalang o pagpupuri. Halimbawa, inaawit nila ang dalit para sa bagong pinuno. Dato, leader sa tribo. Ang dato nagdesisyon alang sa kaayuhan sa tanan. Dawit, apin o labot. Halimbawa, dawit ang tanang pamilya sa kasaulugan. Dayaw, pagpasidungog. Halimbawa, gihatag og dayaw ang bagani sa iyang kagawasan. Duldol, tambal o herbal nga tanong. Halimbawa, gipainom siya og duldol para sa ubo. Gahom, gasa, humang. Gahom o kapangyarihan. Halimbawa, ang gahom sa dato giila sa tanang sako. Gasa, regalo. Halimbawa, gasa sa tribo ang ilang sining sa kalibutan. Guma, umang. Halimbawa, ang guma naghahatag o pagkaon sa tribo. Halad o alay. Halimbawa, naghalad sila o pagkaon sa espiritu sa kagubatan. Hampak, bunal o silot. Idili ang hampak sa mga bata sa tribo. Agbang, ilaw. Agbang, ubang bahin o kauban. Ang igbang tribo may apel sa kasadiyahan. Ilaw o suga. Halimbawa, ang kalayo maawak ilang ilaw sa tagabihon. Jaya, kalipay. Halimbawa, napuno sa Jaya ang ilang pista. Kalasan, kalibutan, kamangyan, kasikas, kulang. Kalasan or kagubatan. Ang kalasan, mao'y ilang puyanan o ginikanan sa tanong. Kalibutan o kalibutan. Ituuhan nga ang kalibutan puno sa espiritu. Kamangyan, insenso o humot. Gigamit ang kamangyan sa ritual. Kasikas o usog nga tingog o saba. Halimbawa, ang kasikas sa kalasangan nadungog sa gabi. Kulang o wala. Halimbawa, kulang ang pagkaon tungod sa bagyo. Lahi, langit, lunas. Lahi o kaliwat o tribo. Halimbawa, proud sila sa ilang lahi nga tiguhan. Langit o langit. Halimbawa, nagampo sila sa langit alang sa ulan. Lunas o tambal. Halimbawa, lunas at kasakit ang ilang tanong nga duldul. Mahinungdanon, manok, matamis. Mahinungdanon or importante. Halimbawa, mahinungdanon ang pagtigom sa tribo. Manok. Halimbawa, gigamit ang manok sa ilang ritual ng halal. Matamis or tamis. Matamis, kaayo ang ilang bungas o bunga. Naligon or usgan. Halimbawa, naligon ang ilang panaghiusa. Nanggas or nag-ani. Halimbawa, nanggas sila o gumay sa buntag. Panaw or biyahe. Halimbawa, nagpanaw ang mga kabatan-on paingon sa sapa. Pangadi or pag-ampo. Ang pangadi ilang buhaton sa buntag o gabi. Pula o pula nga pulot. Gisuotan nila ang pula nga bado sa ritual or seremonyas. Halimbawa, ang ritual ilang pamaagi sa pasalamat. Salog or suba.
Halimbawa, ang salog naghatag og tubig o isda. Sangkap o gamit. Halimbawa, kumpleto ang sangkap sa ilang panihapon. Sa pupo o yaka. Halimbawa, sa pupo sa inahan ang iyang bata samtang nagatulog. Tagbaw o busog. Halimbawa, tagbaw na ang mga bata uman bukaon. Takaw o dali bukaon. Halimbawa, takaw kaayo ang mga bata sa mais. Talid o tabon o panalikod. Halimbawa, ang talid gigamit batok sa ulan. Tana o hala o dali. Halimbawa, tana magalinggo ta sa suba. Tugna o katahimikan o pagtigil. Halimbawa, may tugna sa kagubatan tuwing madaling araw. Panaw, pangadji, ulam. Panaw, biyahe o lakaw. Halimbawa, nagpanaw ang mga batanon paingon sa saka. Pangadji, pagampo. Halimbawa, ang pangadji ilang buhaton sa buntag o gabi. Pula nga color. Halimbawa, isuotan nila ang pula nga bago sa ritual. Wala. Halimbawa, walay kuryente sa ilang daki. Yamot, Yamot, kinutuban o tumoy. Halimbawa, naabot sila sa yamot sa bukid. Yamyam, bulok o dasal. Halimbawa, nagdasal siya ng yamyam upang bumili ng pagaling para sa may sakit. Sining at kultura. Sayaw. Ang mga Tibuhanon ay mga tradisyonal na sayaw na isinasagawa tuwing pista at seremonyang panrelihiyon. Karaniwang itong bahagi ng kanilang ritual ng pasasalamat, pag-ani o pagtanggap ng mga bisita. Isa sa mga kilalang sayaw nila ay nagpapakita ng ugnayan sa kalikasan at espiritu ng ninuno. Musika. Ang musika ng Tibuhanon ay may malalim na kaugnayan sa kanilang espiritualidad, kalikasan at pang-araw-araw na buhay. Bahagi ito ng kanilang ritual, pandiriwang at maging sa panliligaw o pagbibigay pugay sa kanilang mga ninuno. Ginagamit nila ang musika upang ipahayag ang damdamin ng komunidad, kaligayahan, dalamhati o panalangin. Halimbawa, agong, tambol, kuligtan.